Isang malungkot na balita mga kabisdak, nagkaroon na po ng putukan ngayon dyan sa Senado. Under attack po ang Senate of the Philippines ngayon dahil po dito sa isyu tungkol po sa warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dumating na po ang mga Marines, may dumating rin po na PSG. So ngayon ay nagkaroon po ng putukan. Huwag na po nating patagalin. Panoorin po natin ang balitang ito. Narito po. Biling? MJ, sinabi ko nga kanina, naka-lockdown talaga yung buong Senado. Kasi sinabi ni General Aplaska, very dangerous operation yung kanilang gagawin. At nakikita natin dito is yung isa-isa nilang pinapasok yung mga opisina dito sa loob ng Senado at ipinag-uutos nilang kung saan napatayin yung mga ilaw. Walang pwedeng pumasok, walang pwedeng pumasok galing sa labas at wala rin pwedeng lumabas sa galing sa loob ng Senado. MJ and Agmar. Sheena, clarify ko lang din kung hanggang sa kasalukuyan din ba yun yung purpose din yung paglabas ng mga senador para mailagay din sila sa safe or nandyan pa iba yung mga senador sa kasalukuyan? Admar, dito sa second floor, wala na yung mga senador nasa kanilang mga opisina. Pero hindi pa lumabas sa opisina itong CSP Cayetano. Sa second floor, andyan ba yung plenaryo? Admar, dito sa second floor, nandito malapit yung plenary or yung session hall. Pero yung area kung saan yung OSA, dito yung sumulong area kung saan ginaganap yung mga press con ng mga senador. Dito din yung Senator Jose P. Laurel Room at isa-isa na nilang tinitignan yung kada room kung anong meron at lahat yun pinapa-off nila yung ilaw. Hinihintay natin si General Aplaska na bigyan pa yun ng update dahil questionable nga yung nangyayari ngayon dito, yung kaguluhan kasi lahat sila nakasuot ng bulletproof. Even si General Aplaska ay may bitbit din na malaking armas. At ngayon, nandito sila ngayon sa loob ng sumulong area, which is ito yung area kung saan ginaganap yung press con ng mga ayan, makikita natin yung nasa loob ng sumulong area itong sila General Aplaska at ibang matagaw-saan mga miyembro ng OSA. Hindi natin alam kung sino yung nasa loob, kung sino yung kinakausap nila, sino yung hinahanap nilang tao. Basta alam lang natin kanina may nagpaputukan yung mga tagaw-sa yung kanina yung area kung saan una nagputukan Admar at MJ na doon pa rin yung mga Marines. May nakikita nga tayo mga rito na nakadapa, hindi lang masyadong hagip sa camera kasi nga kumbaga naka-off yung ilaw at ilaw lamang yung naka-open. May nakikita tayo Marines doon mga kapartners so nasa area pa rin na nakatutok yung kanilang baril doon sa area kung saan nagkaroon ng putukan. MJ Admar? Partner, Sheena, si Master Judea, no? Ito bang lugar kung saan nagkaroon ng putukan, dito rin ba naririnig yung mga umano'y nagbabarena ng dingding? Master Judea? Dito ba sa nangyaring putukan, sa lugar kung saan nangyari yung putukan, dito rin ba naririnig kung saan merong nagbabarena ng dingding? Ayan yung kailangan natin alamin, Master Judea, kasi yung informasyon lang sa atin is may dangerous operation ng sila doon, nagkaputukan yung wala pa tayong informasyon, yung sinasabi mo nga na nagbabarena ng dingding, posible, yan yung hinahanap nila at posibleng yan din yung dahilan kung bakit nakasuot sila ng mga bulletproof, may dalang mga armas. Ngayon, mga kapartners, pinapa-attract na yung mga miyembro ng media. Ano? Yung kwarto doon sa dulo. Ayan, yung sa kwarto sa dulo ay kwarto sa dulo ay tinicheck na ng mga Marines at mga o sa yung media office kung saan tayo nakastay ay tinicheck na rin ng OSA at Marines. Master Judea? Alright, so partner, Sheena, mag-iingat kayo dyan at talagang nakikita namin dito yung tensyon. Keep safe, ha? Oo, kanina rin ay siguro hindi natin masisisi bakit hindi sumasagot si General Aplaska kasi ongoing pa yung operation nila. So, tingnan na natin sa mga susunod kung sino nga ba itong subject ng kanilang ginagawa ngayon na
dyan kung sino ba ang kanilang hinahanap ukol dito na kailangan pa nila na magsuot ng bulletproof, magdala ng armas. Kanina nakita natin at narinig natin yung pagalingaw-ngaw ng putok, no? Kanina kasabay po ng pag-aabante ng mga miyembro ng kapulisan at kasundaluhan, partner MJ. Tingnan natin, partner, no? Sa ating mga nakuha na impormasyon, ang mga senador nasa 5th floor, sila ay nagkakaroon ngayon ng pagpupulong. Ang mga komosyon ngayon nagaganap sa 2nd floor. Second floor, malapit yan, partner, sa exit rows o sa exit stages dyan po sa Senate Building. Malaman natin kasi habang nagkakaputukan ngayon, nandyan pa ang mga senador. Nagkakaroon ng mga pagpupulong kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. So nakikita natin, partner, ang pag-atake sa isang institusyon ng pamahalaan at ang siniserba o ang siniserba ng arrest warrant ay isang incumbent senator at ang nagpapatupad ng arrest warrant ay mga Pilipino na mga taga-gobyerno, pwede na lang doon sa isang dating senador na may access sa arrest warrant ng ICC. At ang malinaw ngayon, ang nagkakabanggaan o nagkakakiskisan, partner, mga kapartner, ay pawang mga taga-gobyerno. Okay, ito na nga ho yung suspitsya natin kasi sa mga pagkakataong ito, dumating po yung Marines. Ayan mga Marines po yung dumating. Ayan. Pero ang ayon po sa ating impormasyon na galing po mismo diyan sa Senado, itong Marines, no, mayroon tayong kilala diyan sa Senado na itong mga Marines umano na dumating ay ito po yung hiningi na tulong ng Senado, back-up po, karagdagang back-up ng Senate, no? At hiningi po dyan mismo sa Armed Forces of the Philippines, kaya po dumating sila. Ngayon, hindi po nating maintindihan, nung dumating po yung Marines, dumating rin po yung mga PSG ni Bongbong Marcos, nandyan na po sila sa Senado. Ayan po sa Senate of the Philippines po yan, dumating po yung mga Presidential Security Group ni Bongbong Marcos. So bakit nandyan yung Presidential Security Group? Ano po yung kanilang ginagawa dyan? Meron ding PNP, CIDG. Yan, PSG, nakikita ninyo PSG. So pupunta dyan si Bongbong Marcos kasi may PSG. O di ba kaya ang nakapagtataka, sino ba ho yung kabarilan? No, kabarilan po mismo ng USAA, kasi ang sabi USAA at Marines, magkasama sila ngayon nandyan sa loob ng Senado. So may nangyayaring enkwentro. So hindi natin alam kung meron bang namatay, meron bang sugatan. Pero ang malinaw po, meron talagang putukan na nangyayari mismo sa loob ng Senado. At meron pong parang dinidrill na pinto. Ang nakakatakot doon, yung dinidrill na pinto ay galing po doon sa GSIS compound na kung saan doon naman yung emergency exit ng Senado na yun po yung dinidrill ngayon. Di ba kaya ito ay mga operatiba ng NBI na gustong pumasok po sa Senado? Kasi ayon po sa USAA, meron daw silang operasyon mismo diyan sa loob ng Senado. May huhulihin daw silang personalidad at madugo daw po itong huhulihin nila. Yung kanilang operatiba ay madugo, yung kanilang operasyon ay mabigat at madugo. So ngayon, nakasuot po sila ng mga bulletproof na yung USAA. So kasama po ng USAA ang mga Marines. Ito po, pakinggan po natin yung mga putok, no? Kung saan dinig na dinig talaga ang putokan. Narito, pakinggan natin, Ayan po, yun. Sa ilang putok po yun. Ang si atrasan, sunod-sunod, grabe, rapid, parang tuloy-tuloy na putokan. Nandyan, nagsigawan yung mga media po dyan. Ayan, putok talaga po yun. Ayan. Umatras po ang mga media dyan. So ngayon, hindi natin alam kung sino po yung kaputukan ng Marines at ng USAA. Kasi ngayon, magkasama ngayon ang mga Marines at USAA dyan sa loob ng compound ng Senado, 2nd floor, at nandun rin yung mga ibang kapulisan. Kaya ito po, para kumpirmahin po ang nangyayari na putukan, nagkaroon po ng live po itong si Senator Alan Peter Cayetano, at ngayon ay dito inilahad po niya
kung sino po yung kausap nila, si Matibag, operatiba ho ng NBI dahil bigla pong tumawag si Pia Cayetano kay Matibag at si Matibag ay galit pa. O ito pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSISI. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, PND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus. How that? So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director? Kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Utang ina, mga ito maliwanag, no? Mga tauhan ni Matibag.
ang kaengkwentro ng mga Marines at USAA kung pagbabasihan po natin ang sinasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano. So ang problema rin kasi, humingi rin sila ng tulong sa NBI kay Matibag. Kung humingi ka ng tulong doon, tapos yung kaputukan po, kaengkwentro ng USAA at Marines ay tao ni Matibag, mukhang walang darating na tulong. Ngayon, ano po ang mangyayari dito? So nagkakaroon na po talaga tayo ng constitutional crisis, executive at legislative po dito ang talagang nagbanggaan na. So kasi ang NBI under executive naman. So itong legislative, sino po yung magtatanggol dito? Dapat po ay mamagitan na po yung Armed Forces of the Philippines. Huwag po nating hayaan po na tayong mga Pilipino, kapwa po branches of government to branches of government, nagbakbaka na ngayon. So malamang may casualty po ito. Kung nagputukan ganung kadaming putok, sunod-sunod. So ang militar dapat brownie, di ba? Ikaw dapat yung mga ngalaga sa kapayapaan. Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Kailangan po mamagitan kayo dito dahil masyado ng abusado yung mga nasa executive department. Bantakin mo ha, magkagulo lang po tayo mga Pilipino, magpapatayan na lang yung mga puwersa ng ating bansa para lamang sa warrant o baris ng bandiyaga. Anak ng kagwang, pinagtatawanan tayo ng mga animal na ito na ICC ng mga Pilipino nagpapatayan dahil sa isang kapiranggot nilang mga warrant of arrest ko, no? Pero anyway, hindi po totoo na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi nga kinatigan po ng mayroong kautusan ang Supreme Court. Pero bago riyan, nanawagan po si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Ronald Bato de la Rosa na tulungan siya ng maraming Pilipino magkaroon ng prayer vigil ngayon sa Senado dahil aarestuhin di umano siya ngayong araw. Okay, pakinggan po natin ang balitang ito. Narito. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Kung nananawagan sa inyo, lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nananawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Nagulat nga po tayo dyan kasi nga bago po yung video na iyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, humarap po siya sa media at nagpasalamat pa nga siya sa PNP-CIDG. Ang sabi na inalis na daw yung subpoena, winidraw po ng PNP-CIDG. Narito pakinggan po natin yung
Nagpadala ang CIDG ng kuwan ngayon ng letter na recalling the subpoena. So, salamat sa CIDG, thank you. Naawa kayo sa akin na magbibiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. Bakit daw winito? I don't know, isang winito lang daw nila. Salamat, thank you. CIDG, General Burico, thank you. You are a Duterte ally through and through. Pero you're asking PBBM na protektahan kayo. So are you willing to cut a deal with the government just for your freedom? Ang pagbibigay ba ng serbisyo sa kanyang citizen ay nangangailangan ng deal? Kailangan bang deal kung ako isang Pilipino, humingi ng tulong sa ating presidente na huwag niyo akong dalhin dyan dahil buhay ang ating mga korte. Kung gusto niyo akong litisin niyo ko dito. Ito naman pakiusap ko eh. Kailangan pa bang deal yan? But how do you suppose the president will grant you that favor knowing that you're a Duterte ally, sir? Ay, regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno, regardless kung magkalaban kami sa politika. Tama ka dyan, bastos rin itong hinayupak na reporter. Alam mo, tayo po'y Pilipino, taxpayer tayo. May karapatan po tayong humingi ng tulong dito kay Bangag. Kasi siya po ang Pangulo. Kung ayaw niyang magbigay ng tulong kay Bato, putang ina, banyagang warrant of arrest. Papayagan po natin ho ito. Pero anyway, medyo nagkagulo nga ho dyan sa Senado ngayon, no? Hindi malinaw po kung sino po yung hinahanap ng USAA, sino pa yung aristuhin. Si Matibag ba kaya yung aristuhin dahil nakapuslit dyan sa Senado? At kasama yung mga Marines? Alam nyo po, nakakilabot po yung mga moment na ito. Bigla pong kumanta ho itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ng Alma Mater Songba, PM Isong. Pakinggan po natin. Parang nananawagan na po siya dito sa mga militar. Tulungan nyo po kami, tulungan nyo po ang bayan. Narito, pakinggan natin. Oh. When bells for us are rung and our last stops is silent, generations see our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Ayan po yung kanta, PM Isong ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sana po tumagos yan sa mga puso ng mga Armed Forces of the Philippines na ngayon ay kailangan po ng tulong ng sambayanang Pilipino. Kasi mukhang hindi na po talaga po pwede itong ginawa ni Bongbong Marcos. At nilinaw po mismo at naninindigan po yung Senado. No, na walang aarestuhin sila. Hindi po nila arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iba yata po yung kanilang hinahanap. Narito po, pakinggan po natin yung Sergeant at Arms ng Senate. They will not implement an arrest without authority from the local courts. Yun po number one. Number two po, wala pong mangyayaring aresto sa loob ng Senado ang arrest kay Senator Bato. General, pero nasa loob na daw ang NBI. Wala pong I can tell you 100% wala pong NBI sa loob ng Senate. So walang arestuhan, General? Ulitin ko yung kanina sinabi ko na based on our agreement with the NBI director, kaharap naman niya si Senate President Cayetano. May commitment man ng NBI na they will observe the rule of law. Number one, they will not implement an arrest without authority from the local courts. Yun po number one. Number two po, wala pong mangyayaring aresto sa loob ng Senado unless mapapag-usapan po ng lahat ng senators.
Okay, wala pong mangyayaring aresto. Bakit po? Hindi po pwedeng arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil meron pong inilabas ang Korte Suprema. Narito po ha. Meron po kasing petition for certiorari, basta ganon, ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon po dyan sa balita, Korte Suprema tinanggap ang urgent petition ni Senator Bato, no, napigilan ang pag-aresto sa kanya ng ICC. Okay. So, narito po yung yung kumpletong detalye diyan. So, ito po ay hindi po pwedeng arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay. Breaking, Korte Suprema tinanggap ang urgent petition ni Senator Bato na pigilan ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Nagbigay ng 3 araw o 72 hours na palugit ang Korte Suprema en bank sa mga respondents ng petition ni Senador Ronald Bato M. de la Rosa upang magbigay ng kanilang komento ukol sa urgent manifestation at extremely urgent supplemental manifestation na isinampa ng senador kaugnay sa issue ng kanyang posibleng pag-aresto at detention mula sa International Criminal Court. Ayon sa resolusyon na inilabas ng Supreme Court noong Mayo 13, 2026, binigyan ng non-extendable period na 72 hours ang mga respondents. Ito po yung Malacanang upang magkomento sa petisyon ng senador. Inutusan din si Senator De La Rosa na magsumiti ng kanyang reply sa loob ng parehong 72 oras mula sa pagtanggap ng komento mula sa respondents. So 72 hours plus 72 hours, no, kunyari mag-reply ang Malacanang. So bilang ng 72 hours, within 72 hours, dapat si Senator Bato mag-reply din. Okay. Ang petisyon ni De La Rosa ay may kaugnayan sa mga ulat na naglabas ang ICC ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng mga investigasyon sa war on drugs. Ang senador ay humiling ng temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo under order upang pigilan ang kanyang pag-aresto, detention at transfer ng walang paunang judicial authorization. Ayon sa senador, hinamon din niya ang bisa ng isang subpina mula sa Philippine National Police o CID. Nag-withdraw na po ito. Nag-withdraw na po ito. Inilabas ni De La Rosa ang supplemental manifesto na naglalamang ng mga aligasyon ng National Bureau of Investigation na nagtalumpati laban sa kanyang pagpasok sa Senate Session Hall at sinabi rin niyang ipinakita sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y kopya ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, ang kanilang desisyon ay hindi makaapekto sa anumang interim or urgent measure na maaaring isigawa sakaling makita ng Korte na kinakailangan ang mga hakbang na hinihingi ni De La Rosa. Ang resolusyon ay magiging epektibo at itinuturing na ipagbigay alam sa mga partido at kanilang mga abogado kapag nalithala na ito sa Supreme Court website at na-upload sa eCourt PH. So, ibig sabihin, kung ito po ang pagbabasihan natin ngayon, dapat standby ang NBI, mga kapulisan, sa mga gustong mag-arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Walang galawan hanggat hindi pa marisolba ang lahat ng mga petisyon na pinapasagot ngayon ng Korte Suprema, itong Executive Department at sila Senator Bato de la Rosa din. Pagkatapos sumagot ng Executive Department within 72 hours, dapat sumagot rin po sila. So ngayon, bakit nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Senado? Bakit under attack ang Senado? Baka gusto po nilang puwersahin na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ang problema, nanindigan po ang Senado na kailangan idaan natin sa due process at kailangan bigyan po ng pagkakataon si Senator Bato na sumagot at lahat ng legal remedies ay ibigay kay Senator Bato. Ngayon, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng kaguluhan, under attack ang Senate of the Philippines. Ano po ang gusto ni Bongbong Marcos dito? Magkaroon ng kaguluhan para magdeklara po siya ng martial law? O di ba kaya ang mangyayari po dito ay magkaroon ng people wear pa? People wear pa at mga Pilipino ay magagalit at ang mga tao ngayon ay sabay-sabay po ngayon susugo dyan sa Senado. Lalo na po ngayon, nasaktan po si Senator Alan Peter Cayetano at sa Pia Cayetano. Marami ring grupo yan sa Taguig. At meron din sila ni Jingo Estrada, marami pong grupo sa San Juan. Isang text lang ang mga yan na mag-gathered kayo ng maraming tao
at pumunta sa Senado at protektahan po natin ang Senate of the Philippines dahil under attack ng Executive Department sa pamumuno po ni Matibag. NBI po ang kasagupa ngayon ng mga Marines at ang USAA. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.